Tayo po idadako na sa masasayang awit. Awitin po natin ang Victory in Jesus kasunod ang When I See the Blood. Story, how a Savior and glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, of His blood that told me. When I repented of my sins and won the victory. Oh, victory! Oh, victory! Jesus, my Savior. Spring
shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Brad, good. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Foreseeing a peace that endureth. I know your presence to cheer and to guide. Strengthens today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. That's the Lord, hallelujah. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness, one more time, hallelujah. Great is thy faithfulness.
natin ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ibo po natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos. Tunay na napakadakilang mo, Panginoon. Walang sino mang makakapantay sa iyo. Lord God, wala, Lord God, kapangyarihan o anumang bagay, Lord God, na tatapat sa iyo, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. Ikaw, O Diyos, ang manlilikha. Ikaw, O Diyos, ang may kapangyarihan sa lahat. Walang bagay na makakagawa ng anumang laban sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang may hawak sa aming lahat, at anumang bagay na nais mong gawin ay mapangyayari mo, Panginoon. Kahit ang buhay po namin, anumang sandali na bawiin mo ito, ay kaya mo itong gawin, Lord God. Kaya kami po ay tiklog tuhod sa oras po na ito. Lumalapit sa iyo, hindi lamang po ulo na po namin ang nakababa, kundi pati ang aming mga puso na nagsasabi, Panginoon, dinadakila ka namin sa oras po na ito. Nilalagay ka namin sa pinakamataas na bahagi ng aming mga puso. Lumuklok ka po dito at pagharian mo po kami. Pag-ilusin mo kami ayon sa nais mo, Panginoon. O Lord God, buong puso po namin pinagkakalob sa iyo ang aming kaisipan, ang aming kalooban, Panginoon. Dahil ikaw po ang nakakalam ng lahat ng mga bagay, ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, ang aming patutunguhan ay alam mo na, Panginoon. Kaya kanino pa po kami magtitiwala kundi sa iyo. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tinawag mo kami. Sinama mo kami, Panginoon, na maging kabahagi, Lord God, ng plano mo. Salamat, Lord Diyos, sa bagay na ito. At hinihiling po namin, ikaw po mismo, Lord God, sa oras na ito, hallelujah, ang maghimay muli ng tinapay ng buhay. Pakainin mo kami muli po, Lord God. Huwag mo ngayon, lumampas sa amin ang iyong biyaya. Kahit ang pinakabata, nawa, Lord God. Mabigyan ng pangunawa, Lord God. Nakikilos, Panginoon. Makikilos ang kanyang puso na ikaw ay paglingkuran niya ng buong puso at ng kanyang buong kaluluwa, Lord God. Alam po namin, Panginoon, lahat ng mga bagay na nagtuturo sa huling kapanahonan ay narito na, Lord God. At ang mapanira, Lord God, na bagay na kayang gunawin ng buong mundo ay nalikha sa panahon na kinabibilangan po namin. Kaya walang dahilan, Panginoon, para hindi matuloy ang nais mo, Lord God. At sabi ng aming mensahero, bago pa man mangyari ito, ay magaganap po ang rapture. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magseryoso sa aming pananampalataya. Lalo na tinuturo, Panginoon, ang mga pangyayari sa buong mundo na nalalapit na po ang iyong pagdating. Nalalapit na po ang pagkasira ng mundong ito. Help us, Lord God, then, this morning, to catch a glimpse of eternity. Hayaan mo, O Diyos, na makita po namin ang plano mo, kung ano nakalaan sa amin, Lord God. At hayaan mo, O Diyos, na mapuspos kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi mo, kung nasa ng Espiritu, ay naroon ang kalayaan. Malaya kang kumilos sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. At hawakan mo ang bawat puso, talian mo ang bawat gawa ng kaaway, Lord God, at pagpalain mo po kaming lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po kaming samadalangin, lahat na badal mo rin magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sisigwi tayo ng konti, bagamat nakalinya pa rin ito sa ating tinatalagay. So puntahan po natin ang ating opening scripture. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Then Revelation 20 verse 4 and 6. Ganito pang sinasabi, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have spouse. Yung spouse po ay tungkol sa kasal. You to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Then let's go to Revelation 19 verse 8. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. And he said unto me, Right. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true
sayings of God. Then let's go to Revelation 20, verse 4 and 6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Father God, bless your word. Niling po namin na hindi lamang ang iyong salita ang i-bless mo sa umagang ito. Kami rin po, lahat po nang nandito nang nakikinig ng iyong salita, mula sa pastor na sa pinakamababa, Lord God, na mananampalataya, Lord God, i-bless mo po. Dahil sabi mo, ang i-bless mo, hindi pwedeng sumpain. Kahayaan mo kaming lahat po dito sa umagang ito ay your blessed people. Buksan mo sa amin ang iyong kalooban, ang iyong reveal to us, Lord God, what we need to know. At pag ito ay natutunan po namin, nawa panghawakan po namin ito ng aming buhay. Na tila baga ikakamatay po namin pag ito'y mawala sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin, lahat na maraming malibog sabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Oh, purihin ng Diyos. For 2 consecutive Sundays, mga kapatid, nag-extend tayo sa 7th dimension, heaven. Ang gagawin ko ngayon ay magbabaktrack ako ng konti. Isa-summarize natin yung ating natutunan. We'll go forward from heaven, mga kapatid, papunta ng marriage of the Lamb. We'll go to millennium. Hindi ko lang alam kung tatamaan natin ng eternity. So, yung ating katuran, ibang-iba sa katuran ng denominasyon, mga kapatid. Hindi ganito kasing linaw. Ang linaw ng ibinigay sa atin, mga kapatid, dahil ang nagturo sa atin ay propeta ng Diyos. Hindi siya ordinaryong propeta. He is a major prophet. At ang major prophet may kakayanan na ibalik tayo sa katotohanan. Alam natin, mga kapatid, na kahit ng panahon ni Jesus, salita, siya yung salita, nung dumating siya, mga kapatid, ang oracle of God na iniwanan sa mga Hudyo, sabi ng Romans chapter 3 verse 2 or Hebrews chapter 3 verse 2, mga kapatid, na yung oracles of God iniwanan sa kanila, pero nung dumating si Kristo, mga kapatid, punong-puno na ito ng libadura. So ganun din, mga kapatid, sa panahon natin, bago dumating si Kristo, ang salita ng Diyos na iniwanan niya sa kanyang mga apostol, na dapat ay pakikinabangan natin ang purong-puro, ito rin, mga kapatid, ay magiging punong-puno din ng libadura. Pag sinabi natin libadura, mga kapatid, ito ay katuruan ng tao na hinahalo sa salita ng Diyos. At pag hinalo mo ang katuruan ng tao sa salita ng Diyos, ang dala po nito ay kamatayan. Tanging ang salita ng Diyos lamang, mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pag hindi natin ito paniniwalaan, ang ipagkakalob sa atin ito ay kamatayan. Pero pag ito ay pinaniwalaan natin, makakatiyak tayo na tayo ay mapupunta, mga kapatid, sa piling ng Panginoon, Kristo Jesus, at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, nakita natin na si Adan at Eva ay pinalabas, mga kapatid, sa presensya ng Diyos, at habang nasa presensya sila ng Diyos, mga kapatid, ay may buhay na walang hanggan sila. Pero nung sila, mga kapatid, ay pinalayas dahil sa pagsalangsang nila sa salita ng Diyos, mga kapatid, kung mag-umpisa, mga kapatid, na nagkaroon ng kabulukan at pagkasira yung kanilang mga katawan, at sila ay namatay. Hindi sila nawala yung eternal life sa kanilang, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, when they sin, the deed of eternal life, mga kapatid, and the deed to earth went back to God. It cannot go to the dirty hands of the devil, mga kapatid. So yung title deed, bumalik sa Diyos, mga kapatid, at yun ang gusto kong himayin natin ng konti, mamaya ng pagkatapos ng mga ilang sandali. Pero backtrack tayo. Kita natin na nung nagkasala si Adan, hindi lamang nasira yung tao dahil nawala yung kanyang chopani, mga kapatid. Yung chopani, yun yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 4, na house eternal in heavens. So pag nandun ka sa katawan na yon, mga kapatid, na walang hanggan sa sangkalangitan, hindi ka pwedeng mamatay.
Pero dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, dahil sa pagsalangsang nila sa salita ng Diyos, hindi nila ito pinaniwalaan. Ang pinaniwalaan nila ay yung salita ng demonyo, ni Satanas, mga kapatid. Ito ay umalis sa kanila. Sabi ni Brother Branham, the holy image of God left them. When the holy image of God left them, saan ito pumunta? Sabi ni Pablo, nandoon sa sangkalangitan at ito ay walang hanggan. Naghihintay sa atin, kung tayo namatay, bago rapture, pupunta tayo doon. Pero kung tayo ay inabutan ng rapture, yung walang hanggan na katawan na yun ay bababa, mga kapatid. Hintayin tayo doon sa air, mga kapatid. Pupunta tayo doon sa alapaap at doon sa air, sa salubungan tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus para magsanib yung ating Chopani, yung walang hanggang katawan na naroon sa sangkalangitan. At pag nagsanib yon at yung ating redeemed body, yung ating katawan na natubos, paano natubos yon? Dahil pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos. Nung pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating katawan na nahulog sa kasalanan ay unti-unti itong, mga kapatid, na nagpanumbalik sa dati nitong kalalagayan. Walang kasalanan. Kaya ito, mga kapatid, ay sasanib muli doon sa ating Chopani. At pag nagsanib yung Chopani, yung katawang laman, yung espiritu at yung kaluluwa, magiging glorified body ito. Bakit natin ito, mga kapatid, bakit tayo nakatiyak na ganito ang sequence? Dahil itong sequence, mga kapatid, doon sa Genesis. Sa Genesis chapter 1 verse 26, ang unang create ay Chopani man. Nung create yung Chopani man, mga kapatid, it is in the image of God. At ang image of God during that time, mga kapatid, ay Chopani. Pag sinabi mong Chopani, ito yung visible, ito yung nakikita na larawan ng Diyos, mga kapatid, pag nais niyang magpakita sa tao. Because God is a spirit. You cannot see God. God is invisible, mga kapatid. So, kailangan niya yung Chopani body, mga kapatid, para makita tayo. Kaya pag gusto niya, mga kapatid, ang pakita sa tao, gagamitin niya yung Chopani body na yon at makikita natin siya. So yun ang nakita ni Moses, yun ang nakita, mga kapatid, ni Joshua. Sino pa ba? Yun ang nakita ng tatay ni Samson, yun ang nakita ni Gideon, mga kapatid, yung Chopani body na yan. So, nung create ang tao doon sa Chopani, having a spirit, soul, and Chopani, yung katawan na spiritual, hindi ito katawang lupa kasi wala pang create na katawang lupa sa Genesis 1:26. Pagdating sa Genesis 2:7, nag-create ng katawan. Hindi nag-create, nag-form. Because creation, mga kapatid, is to make something out of nothing. Pero ang linaw, mga kapatid, sa Genesis 2:7, nang ginamit na word ay form. Bagamat, sa Tagalog, in-interpret ito ng nilalang. Lumalang ang Diyos. So, hindi creation yung Genesis 2:7. God made something out of something. At iyon, mga kapatid, ay galing sa katawan ni Adan, mga kapatid, at sa buto ni Adan. Kaya nga nung pinakita sa kanya si Eva, sabi niya, Adan, he's my bone, he's bone of my bone, she's bone of my bone, and she's the flesh of my flesh. Sabi niya sa babae na ipreneset sa kanya ng Diyos na si Eva. Nasusundan po natin. Hindi po kumuha ulit ng panibagong bagay ang Diyos at gumawa ng panibagong tao. Hindi po. Galing mismo kay Adan yung pinorma ng Diyos na magiging Eva. Kaya nga tinawag ni Adan ito nang ipreneset sa kanya, she's bone of my bones and she's flesh of my flesh. Susundan natin. Okay. At pagdating nga doon sa Genesis 2:7, mga kapatid, yung unang tao ng Chopani man nilagay doon sa Genesis 2:7 na tao nag-create ng Diyos. Nalaman lamang, wala po itong buhay. Ito ay isang katawan laman lamang na ginawa ng Diyos upang may lagay doon yung Chopani man. Pero nung nakasala si Adan at Eva, dahil nakinig sila sa pagsisinungaling ng kaaway ni Satanas sa pamagitan ng serpente, yung Chopani naman ngayon ay umalis. Umalis ito at ang naiwan na lang sa tao ay katawan, spirito at kaluluwa. Nung umalis yung walang hanggang bagay na nandoon sa tao, nag-umpisa na magkaroon ng kasiraan at kabulukan yung katawan ng tao. Kaya siya mamatay. Kailangan niyang ma-reunite, mga kapatid, doon sa kanyang Chopani para hindi siya magkakaroon ng kamatayan. At pag na-reunite siya doon sa kanyang Chopani, siya ay magkakaroon ng tinatawag na glorified body. So tandaan natin yung sequence na yan. Kaya nga tignan ninyo, umalis yung Chopani. Pero in order na mabalik ang tao sa kalalagayan na on the day that you eat the fruit thereof, the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you shall surely die. What if hindi nila kinain? May kamatayan ba sila? Wala silang kamatayan. So yun yung makikita natin, mga kapatid, na kalalagayan ng tao sa pasimula.
Wala siya dapat kamatayan. Kaya lang nung pumasok ang kasalanan, doon sila nagkaroon ng kamatayan. So, doon tayo ibabalik. That's the essence of redemption. Kasi ang ibig sabihin ng redemption, ibabalik ka sa dati mong kalalagayan. At ang dati nating kalalagayan, mga kapatid, pag sinabi kong dati nating kalalagayan, ay kalalagayan ni Adan because we are represented in Adam. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, nung nagkasala si Adan, nagkasala sa lahat ng tao. Ano man ang kasalanan ni Adan, naging kasalanan ng lahat ng tao, mga kapatid. Because we are represented in Adam. So if Adam is in a glorified state, doon sa Genesis, mga kapatid, tayo rin ay nandun sa kanya, nandun din tayo sa ating kalalagayan ng glorified state. Kaya nga, kung paano yung Chocani man ay nilagay doon sa body of flesh, tignan ninyo. Pag kayo namatay, ang mangyayari mga kapatid, yung spirit at kaluluwa niya ipupunta doon sa Chocani. So ano mangyayari doon sa Chocani? Na nandun sa sangkaringitan. Come on. Ulitin mo. Kung sino nakakalam sagutin. Pag ikaw ay namatay at pumunta ka doon sa Chocani mo, ano mangyayari doon sa Chocani? What happens to the Chocani? Sige lang, sagutin ninyo kung alam ninyo. Sagot lang. Ano yung nag-create ng Diyos? Hindi, doon sa Genesis 1:26. Of course, the word body, Brother Beo, Chocani man. That's right. Pag pumunta yung spirit at kaluluwa mo doon sa Chocani mo, that Chocani will become a Chocani man. Now, look at this. Yung Chocani man nilagay doon sa flesh. Genesis 2:7. If the Chocani man is reunited with the flesh, what will happen? See? Hindi pwede magkamali. Kung anong ginawa sa Genesis, yung din ang mangyayari sa atin. Nakita ninyo? Kaya hindi tayo pwede mga kapatid, hindi ka pwede magkamali kung titingin ka doon sa anino. Kasi yung anino, yun yung picture ng bagay na darating mga kapatid, yung totoong picture. So now, meron din nangyari doon sa Eden. Yung Eden mga kapatid, nung nakasala si Adan at Eva, nadamay. So ito'y na-poison, ito ay nasira, ito ay nagkaroon din ng corruption. Kaya nga, unti-unti nagkakaroon ng lason ang mundong ito. May pollution, sinusulong ng World Economic Forum ang clean and green, di ba? Kailangan bumalik tayo, kailangan gumamit tayo ng mga baterya upang umalis na tayo doon sa fossil. Ibig sabihin yung gasolina, fossil fuel, dahil ang gasolina ay galing sa mga buto daw ng mga dinosaur na nalusaw at ito'y naging oil, kaya tinatawag itong fossil oil. At pag gumamit ka ng fossil oil, nagkakaroon ng usok at ito ang sumisira sa ating ozone layer. So, para maging clean and green, hindi tayo gagamit ng fuel. So, gagamit tayo dapat ng baterya para walang usok. Ba't ako napunta doon? Dapat di na pumunta doon. Pero gusto mga kapatid na bumalik tayo sa kalalagayan na yun. So, ang kalalagayan ng Eden dati, wala itong pollution, hindi ito corrupted, ito ay perfect, ito ay glorious. This is God's headquarters, yung Garden of Eden. Ang Garden of Eden ay may enclosure. Pag titingnan mo, sa salitang Grego, ito ay tinatawag na paradise. Kapag tinawag itong paradise, it's an enclosure, a garden, at napakaganda, pleasant. Ang sarap mabuhay doon, mga kapatid, dahil napakaganda yung lugar. So ang Eden, alam natin, ganun din. It is a place, mga kapatid, na ginawa ng Diyos out of Eden, nilagay sa east na lugar ng Eden, mga kapatid, at doon ang headquarters ng ating Panginoong Diyos. Doon niya kinakatakbo si Adan at Eva. Doon nag-meet ang heaven and earth. Dahil kung hindi nag-meet, wala doon ang Diyos. See, nag-meet ang heaven and earth dahil mga kapatid yun ang headquarters ng Panginoon dito sa lupa. Pero nagkasala nga si Adan at Eva, nung napulyot mga kapatid yung tumayo yata ako dun sa marriage supper of the naman. Pero dito tayo dinadala tuloy na natin. Kasi ang ganda ang ganda, tingnan ninyo mga kapatid, nung napulyot yung Eden mga kapatid, hindi hinayaan ng Diyos na masira. He lifted it up. Nasaan ito ngayon? See? Tandaan natin nung bumaba, yung new heaven and earth, it came from God. At yung new heaven and earth,
is Eden restored, sabi ni Brother Branham. Nakita ninyo, hindi ito inayaan ng Diyos na masira. Ito ay kinuha ng Diyos, kaya nga sabi niya, the title deed of earth and eternal life went back to God. Bumalik sa kanya mga kapatid, hindi niya hinayaan. Now, naghahabulan niyo na sa aking isipan. Pag-pray niyo ako. Nung ito'y bumalik sa Diyos, mga kapatid, ang earth na ito, mga kapatid, ay napulyo. Pero tingnan ninyo, nung umalis yun, ba't minaiwan? Come on, take it carefully. Nung umalis yung Eden, ba't minaiwan dito? Oh! Can you see it? Minaiwan, pero pa rin, may tinutupuan pa rin tayo. Pero sabi ni Brother Branham, yung Eden, wala dito, umalis sa Diyos. Pero may tinutupuan pa rin natin. Oh! See? Ano to? Binubulay-bulay ko. Mula kagabi, kanina umaga. If we will use typology, mga kapatid, yung katawan ng tao, nakikita niya? Yung katawan ng tao, meron siyang laman, pero meron siyang prey. Susundan mo natin. Susundan mo natin. Kung we'll go farther back, kung sa ating pinag-aralan, yung buto ni Kristo ay hindi dinuro. It was retained, mga kapatid, na retain ito na whole. Buo. Signifying, mga kapatid, na sino man ang sasampalataya sa kanya, magiging buo. Naman. Because it was not broken. And He has the power to make us whole again. Tandaan po natin yan. And that is a prayer. The bones are prayer. Magkalasog-lasog mga ng buto mo, nasunog man yung buto mo, mga kapatid, maging pulbos man yung buto mo, mga kapatid. Pero may kakayanan si Kristo na buuin ulit yung buto mo dahil yung kanyang buto ay hindi nadurog. At may kapangyarihan siya na buuin ulit yan. From that, mga kapatid, makikita natin sa Ezekiel 37 na sabi ng Diyos, speak to the bones. Sabi ni Ezekiel, pero yung mga bones na yan ay mga tuyo na. Matagal ng mga patay niya. But speak to the bones and they will live. Sabi ng Diyos sa kanya. When He spoke to the bones, mga kapatid, yung mga buto, yung unti-unti ito, the bones gathered together, forming a frame again, a skeleton, then, unti-unting lumapat doon yung mga litid at lumapat doon yung mga laman hanggang sa ito'y naging isang tao. At hinilihipan ito ng buhay ng Diyos. At ito'y naging isang buhay na tao. Nasusundan mo natin. So, ang nawala, mga kapatid, ay yung laman. The bones are always there. Nalusaw yung laman. Pero yung bones nandoon, pag kailangan, time na, para ibalik, mga kapatid, yung katawan na nalusaw, may kakapitan ulit, mga kapatid, yung mga laman at bitit. At magiging buo ulit. Pero anong tipo niyan? Yan ay tipo ng rapture. Amen? Yan ay tipo ng rapture, mga kapatid, dahil sa rapture, mga kapatid, babangunin muli yung ating katawang lupa, kung tayo namatay na, babangunin muli yung ating katawang lupa, pag bumaba yung chopani, kung saan naroon ang ating spirit at kaluluwa, at pumunta doon, mga kapatid, dahil yung patay, babangon. Kung tayo nabutan ng buhay, iba. Sasalubungin natin si Kristo sa alapaan. Pero yung patay, babangon, at tatanggapin niya, mga kapatid, yung kanyang chopani, at magiging isa siya, mga kapatid, na glorified man. Kaya tingnan ninyo, siyang unang bubuhayin. Di ba? According to 1 Thessalonians chapter 4, ang unang bubuhayin ay yung mga patay. Ang unang magkakaroon ng body change ay yung mga patay. Pagkatapos sila magkaroon ng body change, sasalubungin nila si Kristo. Sa alapaap, mga kapatid, at sa hangin sila ay sasalubungin ni Kristo, mga kapatid, at dadalhin sa 7th dimension. Pero bago niya madala sa 7th dimension yon, yung mga buhay ay magkakaroon din ng in the twinkling of an eye, sa isang iglap, nagpapalit din yung kanilang katawan. Kaya tingnan niyo, yung buhay hindi pwedeng mauna. Kailangan mauna yung patay. Kasi tayo, didiretso tayo doon sa alapaap at sasalubungin natin si Kristo doon sa hangin at tayo dadalhin, mga kapatid, doon sa 7th dimension, sa langit, hindi na sa paraiso. Now, yung brain, mga kapatid, ng tao, yung kanyang skeleton ay mabubuo, mga kapatid, dahil hindi ito pinahintulutan ng Diyos na masira, looking back at the Lord Jesus Christ. Kasi ang representation naman natin dito si Jesus, ang pangalawang Adan. Tandaan po natin. So kung hindi nadurog yung kanyang buto, yung ating buto, kahit anong mangyari, hindi rin ito madudurog at hindi rin ito mag-dissolve at hindi rin ito mawawala. So the praying will remain. Masusundan po natin.
Now, may tinutuntunan pa rin tayo dito. At meron itong invisible na nakita natin na frame nito, yung pillar, nakita natin nakaraan. Pero yung pillar, ano po kayo talaga yun? Kung ang tao, mga kapatid, ay may bones na frame, hindi kaya yung Eden ay frame din ng lupang ito na kailangan ma-dissolve ito, sabi mga kapatid ng 1 Peter chapter 3 verse 10, susunugin ito, lulusawin ito sa pamagitan ng matinding init, at pag nalusaw, i-restore din. Pero malinis na. At saan nakapit ito? Kung walang frame. Pero may bababa, di ba? Yung chopani natin, bababa rin ba? Nakita natin last Sunday na yung ating chopani ay frame. Come on. The chopani is a frame, mga kapatid, na pag ito'y bumaba, it will become, with the power of the Holy Ghost, it will become like an electromagnet, na pag ito'y dumaan, mga kapatid, sa isang bagay, kung naroon ng shavings ng iron, sa ayaw at gusto ng iron, didikit siya doon sa frame, doon sa electromagnet. Powered by the Holy Spirit. Yung chopani naman, mga kapatid, ay parang electromagnet din. Pag ito ay bumaba dito sa lupa, hahanapin niya, mga kapatid, yung ma-attract sa kanya. At sino ma-attract sa kanya? Mga kapatid, yung kamukha ni Kristo. At ang kamukha ni Kristo, mga kapatid, ay yung naging katulad ng salita ng Diyos. So we are like, we will become like iron shavings, mga kapatid, na didikit doon sa ating mga chopani, at mapuform na, mga kapatid, yung glorified body. Nasusundan po natin, whether we like it or not. Kung tayo ay nabuo sa pamagitan ng salita ng Diyos, pag dinaanan tayo, pag bumaba yung chopani, mga kapatid, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, wala tayong magagawa, didikit tayo doon. Kung tayo mga patay na. Kung buhay tayo, yung ating katawan, didikit pa rin doon. Mga kapatid, nasusundan po natin, mga kapatid. So may bumaba at may dumikit. Kung ito ay nalusaw man, mga kapatid, mabubuo ulit ito from atom, mga kapatid, mabubuo ulit molecules, mga kapatid, mabubuo ulit then cells, mga kapatid, mabubuo ulit tissues, organs, mga kapatid, then yung system ng organ system, mga kapatid, hanggang sa ito magiging living organism, isang tao na. Pero this time, hindi na ito nakakaramdam pa ng anumang sakit. Ito ay nasa glorified state na. Kung gusto niyang tumagos, mga kapatid, sa pader, makakatagos. Kung gusto niya, sabi niya, nandito siya sa Pilipinas, gusto kong pumunta ng United States, pagpikit niya ng mata, pagbukas niya ng mata, nandun na sa United States. That's the power of the chopani. Yun yung kapangyarihan na dala ng chopani. Kaya nga sabi ni Brother Branham, pag namatay ang isang tao, born again Christian, pagpikit ng kanyang mata, pagbukas niya, nandun na siya sa paradise. Kaya nga pinakamaluwalhati na kalalagayan ng isang born again Christian ay pag nandoon na daw siya sa huling bahagi ng hininga ng kanyang buhay. Ibig sabihin, mamamatay na siya. Isang singkot na lang, mamamatay na siya. Mga kapatid, yun ang pinakamaluwalhating bahagi, mga kapatid, ng buhay ng isang born again Christian. Bakit? Dahil iiwanan niya na lahat yung pakikipagbaga niya sa mundong ito. Yung hirap, yung sakit, yung sama ng loob, yung mga pangangailangan sa buhay, mga problema na kailangan mong isipin, i-solve, mga pressure galing sa boss mo, mga pressure galing sa pangangailangan ng anak mo, kakainin ninyo, etc., etc., etc. Wala na yan. Iiwanan mo na yan. Dahil pupunta ka na doon sa piling ng Panginoon kung saan sinabi ng ating banal na kasulatan, siya ang ating kasapatan. Pag sinabi mong siya ang kasapatan, pag sapat ka, wala kang pangangailangan. Kaya nga sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, pag tayo ay napunta sa piling ng Panginoon, una sa lahat, siyang papahid ng ating mga luha. Sa pamagitan ng kanyang mga sariling daliri, mga kapatid, ay papahirin niya yung ating mga luha. Hindi luha, mga kapatid, ng paghihirap pa rin doon. Dahil pagdating natin doon, wala nang paghihirap. Tayo, mga kapatid, ay nasa maluwalhati at sakdal na kalalagayan na, kaya wala na tayong katatakutan doon. Umiyak tayo, Brother Leo, dahil sa sobrang tuwa. Sobrang tuwa na napag-tagumpayan natin lahat ng ating pakikipagbaka sa mundo ito. At sabi ng ating mensahero, papahirin ang ating mga luha, at doon wala nang sakit, at doon wala nang kamatayan, at doon ay puro ligaya, at doon ay puro, mga kapatid, kapayapaan, at doon ay wala nang sama ng loob, at doon ay wala nang pagkukunwari. Wala nang pagkukunwari. Hindi na natin kailangan magkunwari na, Brad, mahal kita, pero doon sa hindi mo pala talaga mahal. Di ba? Doon wala na yun. Kaya sabi ng ating mensahero, ang makakapasok lang doon ay may yaong, may puro dalisay na pagmamahal. Pure love, sabi niya.
You cannot enter into that realm, mga kapatid, without your love. Kailangan may puro at dalisay ng pagmamahal. At ang puro at dalisay ng pagmamahal ay katulad ng pagmamahal ni Kristo, mga kapatid, bagamat hindi tayo karapat-dapat, niligtas pa rin tayo. Kasi tayo, sabi ng ating banal na kasulatan, tayo ay kaaway ng Diyos. Birin mo yan. Paano maililigtas ang isang kaaway? Kaya dapat ganun din tayo. Kahit inaaway tayo, kung nangangailangan siya ng kaligtasan, kailangan iligtas pa rin natin siya. Mga kapatid, dahil ang ginawa, ganun ang ginawa ni Kristo. Mga kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan, sa kalalagayan na kaaway natin siya, niligtas tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. So makikita po natin na yung hindi natapos sa Eden, sabi ni Brother Branham, ay ang magiging preview nito ay ang milenyo. It's not yet the restored Eden. Tandaan po natin, hindi pa ito yung restored Eden. Tandaan po natin na lahat ng bagay na nangyayari is in the name of redemption. Come on. In the name of redemption. Hindi tayo pwedeng i-redeem ng dati nating kalalagayan ay makasalanan. Babalik ka sa dati mong kalalagayan, makasalanan nga. Ang dati nating kalalagayan is a perfect man. Bumagsak tayo, kaya tayo ibabalik doon sa pagiging perfect man. Diba? Stature of a perfect man. So preview pala lang yung millennium, sabi ni Brother Branham. Nakita ninyo yung hindi natapos ni Adan at Eva kasi hindi umabot ng 1,000 years si Adan. At ang millennium, ang ibig sabihin ay 1,000 years. At sabi ng ating banal na kasulatan, ang isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon. Kaya yung 7 days na paglikha ng Diyos sa mundong ito is equivalent to 7,000 years. Nasusundan po natin. Now, since hindi umabot si Adan at Eva ng 1,000 taon, kailangan may pakita ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang dakilang plano na ito ay tapat at totoo at makita natin yung dedication. God has to show na yung plano niya sa Eden is perfect at hindi ito, mga kapatid, isang bagay na you could paglalaroan lamang ng kaaway. Kung napaglaruan ng kaaway, yung likha ng Diyos sa Eden dahil pinahintulutan ng Diyos. Kaya ito'y nasira. Kaya hindi umabot ng 1,000 taon si Adan at Eva. At si Adan at Eva, sabi ng ating banal na kasulatan, they are the first Adam and first Eve. Pero meron pa rin second Adam at second Eve. Sabi sa Korinto, aklat ng Korinto, ang pangalawang Adan ay walang iba kundi si Panginoong Kristo Jesus. At ang pangalawang Eva ay ang church tayo. So yung mga totoong born again, mga kapatid, pagkatapos nilang ma-rapture, tandaan po natin, hindi sila babalik sa paradise, kundi sila dadalhin doon sa 7th dimension. At sinong nandun sa 7th dimension? Nakita natin ng mga sa nakaraan nating pag-aaral, ang nandun sa 7th dimension, syempre, yun ay dwelling place ng ating Diyos. At pag sinabi nating dwelling place ng Diyos, it's beyond time. It's beyond death. It's beyond affliction, mga kapatid, corruption, decay. It's beyond that. Hindi pwede yan magalaw ng mga bagay na ito. That's eternity. Ang lugar na yun ay eternal. Kaya nung dinala, mga kapatid, doon, ang mga true born again Christian, doon sa heaven, we are now eternal creature. Naman. Because that is an eternal place. Pero may switch dito eh. May cuts dito. Once na na-rapture ka, kaya sabi ng ating banal na kasulatan, pag ikaw ay na-rapture, you become part of the first resurrection, second death has no power in you. Nasusundan po natin. Why? Because you become an eternal creature of God. Naibalik ka na doon sa dati mong kalalagayan. So nandun ka na. Eternal creature ka na. Anumang bagay na gawin, gustong gawin ng kaaway, o anumang kapangyarihan sa mundong ito, you will remain eternal creature. Wala na magagawa. Pero ang pinakamataas, mga kapatid, na ambisyon sa buhay ay ma-rapture. Amen. Ang mga bagay sa mundong ito, all these things will pass away. Lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, masusunog ito at pagkapit na kapit ka sa mga bagay na achievement mo sa mundong ito, mga kapatid, kapit na kapit ka sa mga naipundar mo sa mundong ito, mga kapatid, then you will be bolted to this earth. Kahit tumating ang Chopani at ang Banal Espiritu Santo, hindi ka makaangat dahil ikaw ay nakatornilyo.
ng iyong mga nasa na dulot ng sanlibutan na ito. Pero kung walang makakapigil sa iyo, okay lang ang buhay, mahirap ka man, basta may Kristo ka, masaya ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nakakalungkot, di ba? Kasi gusto ng mga mananampalataya paghaluin niya. They will always attempt, mga kapatid, na paghaluin yon. May Kristo ka, pero mayaman ka. Komportable ka sa buhay. You cannot do that. Wealth will bring you coldness. Yan ang katotohanan. So anong gagawin mo para hindi ka malamig? Kailangan ma-train ka ng Espiritu Santo. Amen. Kasi kung hindi ka matitrain ng Espiritu Santo, mga kapatid, hihilain ka ng sanlibutan na ito at ang magiging mas mahalaga sa iyo ay ang kaluwalhatian at ang sanlibutan na ito. Nasusundan po natin. Now, if you're not molded to this world, mga kapatid, pag dumating yung chopaling, sasama ka. Mamamagnet ka sa iyo at gusto mo. Kahit ikaw ay iron, kahit madaanan ka na magnet, kung ikaw ay nakatornilyo, hindi ka makakaalis doon, hindi ka angat. Tama. Hindi ka angat. Kahit metal ka. Nasusundan po natin. At ganoon din, yung tornilyo natin sa mundong ito ay yung mga desires natin sa mundong ito. Yung kaluwalhatian ng mundong ito at ang mundong ito itself. Na parang ayaw natin umalis dito. This is temporary place. Tama. Hindi lang temporary, peste ito. Tama. Kung i-identify mo ang sarili mo sa mundong ito, that's what you will get. A pest house and death. Isang peste na kalalagayan, mga kapatid, at kamatayan. Kaya kailangan maayos mo yung priority mo sa buhay. Ang priority mo sa buhay ay si Kristo. Amen. Walang iba, wala lang iba. Sa mga nanampalataya, pero kung di ka mananampalataya, okay lang, papayaman ka. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na magagawa mo para mapayaman ka, guminhawa ang buhay mo. Pero tandaan po ninyo to, walang gumiginhawa ang buhay niya na hindi nanlalamig. Meron siya mararamdaman ng palalamig. Bakit? Hindi na siya umaasa tulad ng dati. Ang inasaan niya ang Diyos. Every time na meron siyang pangangailangan sa buhay, meron siyang, di ba? Meron agad, instantly. Masosolve niya yung kanyang problema. Sabi ninyo ang sarili ninyo. Sino duman sa hirap dito? Oh, di ba? Kung kayo'y nandoon sa kalalagayan na mahirap, mga kapatid, sinong inaasahan ninyo? Di ba? Pero ngayon, may halo na. Panginoon pa rin, pero may halo na. Di pwede hindi ka dudukot. May pera ka, ano sasabihin ng kapitbahay mo? Oh, may pera, ayaw magpagamot. May pera, ayaw magpa-hospital. May pera, ayaw bumili ng gamot. Di ba? May pera, ayaw niyang tulungan ng kanyang sarili. Sino nagpe-pressure sa'yo? Yung kayamanan mo. Ha? Pero nang wala tayo, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. Kasi Yoda, sabihin nila na mahirap tayo. Talaga, mahirap eh. Di ba? Kasi Yoda, pero nung ikaw ay nagkakaroon na ng yaman, ayaw mo nang matawag na mahirap. Ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa nung ikaw ay mahirap. Is this true? Nasa kamay, kung ito'y totoo. Huwag kayo sinungaling. Nasa loob tayo ng church. Nasa loob tayo ng church. Imposibleng hindi ka maglalabas ng pera mo pag may pangangailangan ka. Kung ikaw ay may pera. Kanya siya, pero nung wala kang pera, bilalabas ka? Yun ang punto ko. Kaya dumadaan ang palalamig because napapalitan yung asa mo sa Diyos sa asa mo sa pera. Tama. We are supposed, mga kapatid, na aasa palagi sa Diyos. Why? Because He is the husband. Sinong provider ng pamilya? Dapat yung husband, di ba? Nasusundan po natin, mga kapatid. So, si Sister Jane, Sister Jane, kasama nga. Oo, di ba? Sinong inaasahan mo? Oh, kita mo. Di ba? O hindi, sa kalalagayan na natural. Sa kalalagayan na natural, nasa kanya si Brother Leo. Di ba? Aasa ka sa kanya, ano man ang dadalhin, pag kulang, bubugbugin mo siya. Saan ang entrega? Kulang yan. Kaya nakadagdagan mo. Yung asawa, kasi siya ang breadwinner, di ba? Kailangan i-provide niya. Pag hindi niya provide, may reklamo ka. Ang provider natin, si Kristo. Amen. Kaya ang una natin gagawin dapat palagi,
sa Kanya tayo aasa. Yun ang natural course spiritually. Yan ay pinapalitan ng kaaway. Nasusundan po natin. Paasahin tayo ng kaaway upang ilayo yung asa natin sa Diyos, ilalayo, ita-divert ito sa ibang bagay. Pag i-divert ito sa material na bagay, mga kapatid, doon mapupunta natin atensyon at malalayo natin isipan sa Diyos. As simple as that. So if you're not trained by the Holy Ghost, madali kang mahikaya. Even if you're trained by the Holy Ghost, kailangan i-examine mo pa rin ang sarili mo. Amen. If you are in the faith, sabi ng Biblia. Hallelujah. Kasi pwede ka pa rin madala. Tama. Ang kaaway, sabi ng banal na kasulatan, ay araw at gabi, hindi humihinto na ina-accuse tayo sa harapan ng Diyos. Araw at gabi, kahit tulog ka, iniisip mo paano kung magkakamal ng malaking pera, na panaginipan mo, nagkakamal ka ng malaking pera sa pamagitan illegal na paraan. Doon din. Sabi niya, anak mo, hanggang sa panaginip, pagkamal ng pera na illegal, ang ginagawa niya. Tandaan po natin, araw at gabi, hindi humihinto. Ina-accuse tayo palagi. Sa harapan ng Diyos, salamat. Merong bagay na pananggalang. Amen. Sa wala ko nakikita. Ano wala nakikita yan? Kitang-kita mo. Di ba? Buksan mo yung CCTV mo. Nakikita mo. Makikita mo na may ginagawa siyang hindi maganda. So, makikita doon sa CCTV. May maling ginagawa, mga kapatid. At pag may maling ginagawa, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, wala akong nakikita, bakit? Kasi may dugo ko, ang nakikita ko yung dugo. Amen. Hallelujah. So if you're not covered with the blood of the Lord Jesus Christ, kitang-kita yung kasalanan mo. Hallelujah. Kailangan covered ka, mga kapatid, ng dugo ni Kristo para hindi makita ng Diyos yung mga kasalanan mo. At pag ikaw ay covered ng dugo ni Kristo, ang buhay ay nandun sa dugo. Kaya kung ikaw ay covered ng dugo ni Kristo, ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. Amen. Kikilos ka katulad ni Kristo. Amen. Ano sabi ni Kristo? Meron akong mansyon. Saan man ako magpunta, meron akong horse. Meron akong Rolls Royce. Meron akong, ano yung motor ng mga mahalo? Raking, may bara na lang. Ducati. Ducati ba? Ducati. Magkano akong Ducati? Saan man ako kasi magpunta? Pupunta agad ako. Ano sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus? Mabuti pa yung ibon may pugad. At mabuti pa yung Sora, meron siyang lungga. Pero ang anak ng tao, walang mapaghigaan ang kanyang ulo. Sakit, ano? Kung palagi natin iniisip para tayo yumaman, sakit, ano? Sakit ba? 600 yourselves. Kung you keep on comparing yourself to the world, talaga maiiba yung priorities mo sa buhay. And you cannot preach what you are not living. Nasusundan na. Sabi ni Brother Brown, hindi ka pwedeng tumalo ng sobra doon sa pinamumuhay mo. Kung anong pinamumuhay mo, yun lang kaya mong i-preach. Wala na. Masama bang pagpalay? Yung nasusunod na tanong. Hindi. Sabi ng Diyos Abraham, tumingin ka nang abot ng iyong matatanaw, lahat ng bagay na yan, north, south, east, west, binigay ko na sa lahat yan. Hindi masamang mapagpala. Pero kailangan alam mong i-manage at alam ang priorities mo. Amen. Kung hindi mo alam i-manage ang pera na binibigay ng Diyos sa'yo, yun ang problema. Yun ang kasalanan. Dapat alam mong i-manage, mga kapatid. Now, so preview lang itong millennium na ito. Pagkatapos magkaroon ng millennium, preview yan. Hindi pa yan yung restored Eden. Kita ninyo? Hindi pa. Preview lang. 1,000 years lang. See, it's like, kaya sabi ko may cuts eh. Yeah, napunta ka sa eternal, babalik ka sa time element. Nakita nyo? Nakita yung cuts na sinasabi ko? Na-rapture ka, napunta ka sa heaven, napunta ka na doon, dwelling place mo ay eternity, you become an eternal being, katas babalik ka sa temporal. Babalik ka sa temporal place. Something does not add up, di ba? Pero, tingnan natin to. Di ba galing din tayo ng eternity? See, we are attributes of God. Tayo katangian ng Diyos at bago pa man, tinatagan sa libutan, nasa isip tayo ng Diyos. At kung tayo nasa isip ng Diyos, nung ang Diyos ay nag-iisa doon sa eternity, nandoon din tayo sa eternity.
Pero dinisplay tayo dito sa time. Then we'll go back to eternity. Can you see it? Parang parenthesis sa eternity. Eternity, parenthesis, time. Pagkatapos ng time, eternity. Pagkatapos ng eternity, naglagay ulit ng parenthesis, time. Can you see it? Millennium. 1,000 years. Nakita niya? So it's not new. And it is in line doon sa bagay na ginawa na ng Diyos. From eternity, nilagay tayo sa time element, then bumalik tayo sa eternity, then pinababa ulit tayo, nilagay ulit tayo sumandali, final chapter ng time, upang matapos lang yung time. Kaya, may bagay siyang nais gawin. Kaya, yung bagay na hindi natapos doon sa Genesis, kailangan matatapos dito sa millennium. Kaya nga 1,000 years. Hindi nagkamali ang Diyos. Hindi nyo natapos yung isang araw doon, tatapusin nyo dito sa millennium. Kaya nga sabi ni Brother Branham, millennium, mga kapatid, ay maghahari yung pangalawang Adan at ang pangalawang Eva. Di ba? Doon sa Genesis, subdue and have dominion over all things. That's reigning. Yan ay paghahari sa lahat ng mga bagay. Tama. Pero hindi nila natapos. Nagkasala si Adan at Eva. So ano gagawin nila dito sa millennium? Revelation 20 verse 4, di ba? Nakita natin, they will reign with Christ for 1,000 years. What is that? Subdue and have dominion. Same thing. Mga kapatid, kaya nasabi ni Brother Branham, preview is just for 1,000 years. Isa lamang itong parenthesis ng time. Ang time ay parang stream. Parang daloy ng tubig na tuloy-tuloy. I remember, mga kapatid, when the Ohio River is being constructed, gumamit sila ng coffer dams. Ano yung coffer dams, mga kapatid? Enclosure yan. Kasi noon, hindi sila naniniwala na yung body of water, pwede kang maglagay, mga kapatid, ng poste. Siguro medyo may alam ng punti rito si Brother Mike kasi medyo involved sila sa construction. Yung copper dams, mga kapatid, enclosure nila ng metal. Parang siyang nakikita natin sa iba. Magkakaiba lang, yung enclosure ng metal na yan, hindi pwedeng penetrate ng tubig. Ilalagay yan, kung saan itipirit yung poste, at ito nagpipenetrate yung by water. Yung steel. Tuloy-tuloy mo ng daloy ng tubig, pero yung loob ng enclosure ng copper dams, C-O-F-F-E-R, then dam, A-A-M-S. Copper dams. So doon, mga kapatid, sa loob, walang nangyayaring activity. Hindi dumadaloy. Stagnant. So yun yung parenthesis. The time, the eternity, continues to flow, mga kapatid, pero nandoon sa copper dams, still. Kaya kandal pa nga yung tubig doon eh. Kaya walang tubig. Katubig-tubig yung talaga. Tapos so, magkaroon man ng tubig, bumukal man, iba yung takbo nung nandun sa loob kesa doon sa nasa labas. Purihin ang Panginoon. So that's the millennium. Kung gusto natin ng metaphor, yun ang pwede nating makita na metaphor ng millennium. Parenthesis, mga kapatid. Sa time, stream of time. After that, unti-unti nang nadidissolve ang time pagkatapos ng millennium at ang papasok na eternity. That's the last chapter of time. After that, wala ng time. For eternity, mabubuhay na tayo kasama ang ating Panginoon. For eternity, hindi na yan, mga kapatid, matatapos. Hindi tulad ng buhay natin dito sa mundong ito. May namamatay ng 20, 30 years old, 40 years old. Ang ating kapatid na Brother Romel, wala pang 30, 20 plus lang, namatay na. Sinong umabot kay Brother Romel? Brother Joel, Sister Per, sino pa? Sister Joy. Wala na dito. Yung ating gitarista dati. Matangkad. Matangkad siya, mga kapatid. So sila lang tatlo, mga kapatid. And of course, my family. My family, kilala siya, mga kapatid. But sino nakakaalala kay Brother Oliver? Tamayaw. Tuturo ngayon kilala niyo rin siya, ano? Nakabat siya ni, umisang pumapasok sa ating, sa ating, nandyan siya ngayon? Nandyan? Kanina nandyan. Eh, tuloy-tuloy naman siya na kung hindi siya nakaka-catch up, binabalikan niya yung ating ina-upload, mga kapatid. So sana dumating yung time makasama natin siya ulit dito.
The last time na umattend siya rito, sabi niya, sasagutin niya lahat ng school supplies, mga kapatid, ng mga kabataan youth. Following week, di na umattend. Hindi dahil doon sa binitawan niya. Nung nakausap ko siya, sabi niya, may bagay na ginawa sa kanya na hindi niya nagustuhan, kaya hindi na siya umattend. Pag-pray natin siya, magandang kalooban niya during the time na nasa pagyanig ang church na ito, mga kapatid, pati si Brother Joel during that time wala dito. Nasang bengat siya nagkatangpisaw. Ginawa ng Diyos, binangga siya, mga kapatid. Kumilapon siya, sabi ko, balik na ako, baka mamatay ako dito. Siya, mga kapatid, ang naiwan dito at tumulong upang hindi mawala yung gawain. Unfortunately, hindi natin na siya nakakasama dito. Kaya, yung mga umattend dito, pinapasama siya. Pinagtanggol ko siya, mga kapatid. Gusto siya sirain dito. Sabi ko doon sa naninira, hindi niya naninira. Magaling magdala ng salita ng Diyos. Kaya lang, ewan ko ba't may animosity siya kay Brother Oliver. Sabi ko, Brad, kahit anong paninirang gawin mo dyan, hindi magbabago ang tingin ko dahil kung wala yan, wala na itong gawain. Wala na itong gawain. Tumulong yan. During that time na kailangan kong suporta, tumulong yan. Ganun din kayo. Kahit anong paninirang gawin sa inyo, wala akong pakialam. Dahil sa mga pagkakataon na kailangan ko kayo, nandun kayo. Brother Jolas, yan. Nung ako ay hindi na natin babalikan, pero pinagtanggol ako niya sa isang pastor, mga kapatid. Dahil yung pastor, binastos ang inyong pastor, pero tumayo siya. Dahil hindi ko ako makapalag, hindi ko pamamahayo. Pero si Brother Jolas, tumayo niya. At pinagtuturo niya yung pastor. Tingnan mo na yun, asawa mo. Yan ba kabanalan? Sabi niya, mga kapatid. Tapos nagkaroon kami ng outreach sa Pangasinan ni Brother Jolas. Grabe. Pagkatapos ng service dito, tatakbo kami ng Pangasinan. Diba? Minsan nasa hating gabi, nasa biyahe pa kami ni Brother Jolas. Nasubukan namin ng-tricycle magmula San Carlos, ano? Magmula San Carlos hanggang sa Rosales. Para lang kami makauwi dahil may pasok siya kinabukasan. For several weeks, ginawa namin yun. Months, kaya ano? Months. Kaya unfortunately, pinasukan yung gawain na yon, mga kapatid. Nung nabubuhay na yung gawain, pinasukan naman ng ibang pastor. Ayokong ganun. Kung gusto nyo, bala na kayo. Kasi gusto nyo ang kinin yan, siya kinin yun na. Iniwanan namin ni Brother Jolas dahil pastor din naman, yung hahawak at taga-intime din naman. At taga doon din. Di ba? Kasi nahirapan kami, taga doon na rin, siya na lang ang umawak. So binitawan namin yun ni Brother Jolas. Sa awa ng Diyos, natipang brother. Wala. Kung alam ko lang na mawawala yun, hindi ko bibitawan. Ewan ko pa, parang nakipag-compete lang sila sa atin. Parang nakipag-compete lang. Nung nawala tayo, pumunti yung tao, hanggang sana nawala yung gawain. Sayang, umabot na ng 30 yun. Pag umisa sa 5, no? Tapos umabot na ng 30 yun, Brad. Sayang. Eh ngayon, wala na. Patay na si Brother Fred. Kaya mga kapatid, ito yung napakagandang plano ng Diyos atin. Hindi natin ito ma-appreciate dahil hindi pa natin, mga kapatid, makita ng tuwiran. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, sa isang salamin na malabo, nakikita ko na. Ganon din tayo. Kasi medyo malabo pa yung nakikita natin, pero kung meron tayong pananampalataya, katiting man lang. Sabi ng ating Panginoon Kristo Jesus, kahit parang buto lamang ng mustasa. Sabi, mga kapatid, sapat na yan. Sapat na yan, mga kapatid, para makatawid tayo mula sa mundong ito papunta sa ating Panginoon. Baka sabihin ninyo, yung mga iba hindi ko nabanggit. Si Brother Joel, taken na yan. All the way yan ang support sa akin. Hindi ko nababanggitin. All the way. Hindi lang support, pati sama ng loob. Sama ng loob sa akin. Dahil stricto ako masyado sa kanya. Brother Kel, hindi niya alam siguro, no? Isa-isayin ko. Si Brother Kel, siya dati dito naglilinis. Eh wala pa, mga kapatid, kung mga pintuan na ganito. Pwede pumasok yung mga pusa. Eh kung
pagdating ng kapatid, Brother Kel, sabi, mabuti kung matikas madaling ano, di ba? Sabi niya, Pastor, kuminsan ano eh. Kuminsan lugaw eh. Ilang taon niya, ginawa yan. Katapos, supporting character pa nga doon, si GM eh. Pagdating ni GM, hindi na naman. Hindi mo malala na. Hindi mo malala na. Kukunin mo yung mali, otherwise, kasi kikita mo sa galing mo. Brother Russell, forever, kung ano yung kanyang gawain sa labas, hindi nang gawain niya dito. Siya ang ating Dyson. Layas ng layas. Hindi naman. Brother Mike, very supportive ang ating kapatid na Brother Mike. Hallelujah, nung magmula nung sabi ng kanyang papa, Pastor, gusto ko umatin sa'yo si Brother Mike. Sige lang ko pupuntahan ko. Pinunta namin siya ni na Brother Joel. Naglalaro pa nga siya ng basketball. Tama na, Brother Mike. Naglalaro siya ng basketball. Sabi ko, Brad, sabi ng papa mo, bumalik ka na sa church. Kapag balik na dito sa church mga kapatid, from that time on, hindi na siya umalis. Yung mga kabats niya, bumalik pero umalis. Brother Tonton sa mga simple isa. Ay, Brother Tonton lang nawala na. Kasi ikaw yung kasamang isa na. Balik na. Brother Danny, ganun din. Pagkatapos si Brother Kel, siya naman dito. Grabe. Pasensya ka na, Brother Danny. Hindi ko mabigyan ng justice yung paglilinis na eh. Dati mga kapatid, pagpasok natin dito, kumikinta, parang ulo ko, mga kapatid, itong sa'yo. Nakakaya, lalo na pag umulan, nakakaya na mga kapatid. Grabe. Kaya pasensya na, hindi ko mabigyan ng justice. So all of you, lahat kayo may ginawang bahagi. Kaya ano man ang paninira sa inyo, kasama inyong buong sambahayanan, mga kapatid, I could tolerate. But, pero wag niyong akong pigilan. Wag niyo naman akong pigilan pag ako'y nagtuturo ng kabanalan. Kasi para sa atin yun. Pero yung sasabihin na bibitawan ko kayo, hindi ko kayo bibitawan. Nasa puso ko kayo, nakaukit na kayo mga kapatid. Kayo na lang ang gagawa ng dahilan para mawala kayo sa church na ito. At aabutin ko pa rin kayo, mga kapatid. Pero kung desisyon ninyo na to sever your ties with the church, wala akong magagawa, mga kapatid. Pero to welcome you back, always. Wala kayong mararamdaman sa akin. Umalis kayo, tagal kayo hindi umaten, bumalik kayo. Yung, paano kayo umalis, ganun pa rin yung pagmamahal sa inyo ng church na ito. Ibig sabihin, wala mga kapatid ipinangaral para kamuhian kayo sa church na ito, kundi pagmamahal. Amen. Ang naituturo para makabalik kayo na maluwag ang inyong mga kalooban. Purihin ang Panginoon. Si brother, ilang taon, brother? RJ, 3 years, 4 years. Kaya, sabi ko sa kanya, nakadalawa ka na. Pangatlo, bingo ka. Kaya nagpangatlo. Sabi niya, Pastor, pwedeng umatin. Alam mo ba nabasa ko yun? Ay, hindi ko alam paano kita i-handle eh. Baka magiging suki ka dito sa pulpito. Kaya, Panginoon, bahala ka muna sa kanya. Ingatan mo siya kasi hindi ko siya... During that time kasi talaga as we grow old, mga kapatid, nagbabago yung disposition natin sa buhay. Kaya hindi ko kayo masisisi, mga kabataan. Duman kami dyan sa kalalagayan na rebellious. Ginigit namin yung gusto namin, pero dumadating yung time, nakikita namin na ang Diyos na mismo ang nagtotone down sa amin. Pinakamalmada na kami. Iba na, ang kilos namin. Kahit awayin kami ng aming mga misis, kami pag nagsasabing kami may kasalanan. Kulang na lang bugbugin kami kung minsan. Kami pa rin ang mali. Kasi kami dapat ang abot. Dahil kung di tayo inabot ni Kristo, tawawa tayo. Kaya take it from there. Kung tayo ka inawin ng ating misis, kahit illogical na. Siyempre, kita ka muna sa isang sulok. Panginoon, sama-sama ng loob ko. Tulungan mo naman ako. Hindi ko alam paano ko i-handle ito. Kasi hindi ako makapag-isip ng tama. Ang nasa isip ko, babawi.
Pero mali, ako yung lalaki, di ba? Kaya kung di ka medyo hihiwalay muna ng konti, at tuwing magsalita ka, may ibabato sa'yo na, di ba? Ibabato sa'yo na sobrang anghang, ay hindi mawawala yun sa manaloob mo. Matras ka muna ng konti, manalangin ka, nabaguhin ng Diyos, yung pananaw mo, at magiging katulad ng pananaw ng misis mo, pero, not to the point na ikaw ay magkukompromiso. Ang game playbook palagi dyan mga kapatid ay huwag siyang bumitaw at palagi nakaangkla siya sa Panginoon. Pag nakita sa ating mga kalalakihan, hindi tayo, kung ano ang ating sinasabi ay hindi ng bagay na ating sinasabi, hindi tayo paniniwalaan. Pero dapat ano ang ating sinasabi, dapat ganoon din yung makikita sa atin. Gaano man kasakit, Amen. gaano man tayo kaagrabyado, kailan ipakita natin na tayo nga yung haligi ng tahanan. Kung wala tayo, mga kapatid, magkupulap siyang bahay ng tahanan. Siguro yun na ako, nakita ba natin yung kabuuan, mga kapatid? Gusto ko pang ituloy ito kasi merong bagay na mangyayari doon sa basta, ang sarap kasi. Ang ganda, di ba? Kung titingnan natin, wala kang makikita mga kapatid na loophole doon sa ano eh. Ay, pansyado. Walang makikita. Ang makikita mo, nagtutugma talaga eh, all the way. At kung ito'y nagtutugma all the way, ano gagawin natin? Paniwalaan natin. Paniwalaan natin at kung kulang yung nasa ng ating puso para mapasa atin yung bagay na yun na pinapakita sa atin ng Panginoon, dapat nanalangin tayo palagi. Baguhin ito. Kasi ito yung deceitful, sabi ng Biblia. Yung puso natin, ito yung nagdideceive palagi sa atin. Pero kung ang nakaupo dyan, si Kristo, walang magagawa. Kaya paupuin mo dyan. Amen. Paupuin mo si Kristo dyan para siyang maghari. Hindi ikaw ang maghari sa puso mo. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito Lord God, na minsan pa binigyan mo kami ng pagkain spiritual. Pinakita mo sa amin ano yung mga bagay na darating. Pinakita mo sa amin yung consistency ng iyong salita. Salamat, binigyan mo kami ng mensahero para turuan kami. Panginoon, paano namin himayin ang salita ng Diyos? Paano po namin ito, Panginoon, ipagkaloob, saysayin, Panginoon, sa mga mananampalataya upang tumaas, lumakas ang kanilang pananalig. Kung sa ganun, Lord God, pagdating mo, Panginoon, ay buong buo ang kanilang pananampalataya at kapag-asahan na sila ay makakasama sa pag-aagaw. Salamat o Diyos dahil hindi ka nagpabaya sa umagang ito sa aming lahat. Salamat Panginoon at mayroon kaming maasahan tuwing linggo na expect na bago na gagawin mo para sa amin. Patuloy sana nawa Lord God, gamitin mo po ang mga labi ng iyong mga lingkod, Lord God, na mabless ang church po na ito, lumago, Panginoon. Maaaring hindi sa number pero mas nais kong lumago sa pananampalataya ang aking mga kapatiran, Lord God, at handa sila sa pagsalubong sa iyo. Pinupuri ka namin muli Panginoon sa umagang ito. Sinasamba, karapat dapat kang sambahin. Mapasa yung walang hanggan papuri at pagsamba, Lord God. Tanggapin mo po ito, nawa makasumpong kami ng mga ngiti sa iyong mga labi. Nawa makasumpong kami ng na kami kinalugdan mo sa umagang ito. Sa bawat bagay na aming ginawa, sa pagkikinig ng iyong salita, sa pag-appreciate ng iyong salita, nawa nabigyan ka namin ng kagalakan. Dahil pinakita mo sa amin ang iyong plano at naniwala kami sa bagay na pinakita mo. Lord God, tinatas muli namin ang iyong pangalan. Napasayang walang hanggang papurit pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus. Ito pong aming samudalangin lahat na balang muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Brother Joel, meron na yung How Great You Are. Sige, awitin natin. Namimiss ko eh. Awitin natin before I turn over the floor to Brother Kim. Thank you, Brother Joel.
Great and all things I can find any words to describe how great you are. You like a parchment to the sky, painted in with the sun and the moon, dusted in with the stars. How great you are! How great you are! No words spoken by man, no hearts look and come can describe how great you are. You who suffered at the cross to redeem man from sin, who's just clay and crafted in your hand. You keep on loving me, even though many times I have failed and caused you so much pain. How great you are, again, how great you are. Spoken by man, can describe
Tayo kata manalak para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, Lord, salamat sa iyong kadakilaan, sa kadakilaan ng pag-ibig at pagmamahal. Salamat sa iyong biyaya at abat na lalaki sa dito. Kada umaga, Lord, kundi nga nung tama ang hawit kayo na sabihin na pinapakadakila mo na walang salita ang ngayon matutong masorgan o anumang klaseng salita na magsasabi kung gaano kadakila. Lord, alam namin, nangako ka sa amin na itong despan mabuha lang itong tao pati yes, putong ibabangon ulit sa amin kalalagayan. Bilang mga tao na nasa ibabaw ng mundong ito, bilang beses na kami nabuha, Lord. Bilang beses po na kami binabangon. Pagkawarin mo po kami, kabagan mo po kami. Salamat. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa protection ng banal na dugo na yun. Na patuloy na buhay sa amin at kami nakatayo pa rin sa bahay sa banat ko. Na buhay, Lord God, na nag-aaral ng aming mga damdamin. Salamat sa tinapay ng buhay na patuloy na pinagsaluhan namin, Lord, na busog ng aming mga kaluluwa. Salamat, Lord. Tunay na dakila ka. Kapurihan at palatihan ka dakila na sa iyo po. Dalangin namin na sa pansamantalang paghihiwalay namin at minsan pa makikibakan na naman kami sa peste ng mundong ito. Tulungan mo po kami, Lord. Bawat isa sa amin na iyong anak sa lugar na ito. Ingatan mo po at tulungan mo po kami na makaligtas, Lord, sa anumang tukso at sa anumang ilatag na gawa ng kapahamakan ng kaaway. Tulungan mo po kami at ang mapagtagumpayan namin ito, Lord. Hindi, dalangin namin na mula sa church na ito, ang aming kapatid na pinakamatanda sa lugar na ito. Pagpalay mo po siya, Lord God. Tapo ng kanyang sambayan, ang mga aspeto ng pangailangan ng pagtalong mo, Lord God. At gandang bagay sa church na ito ay aming itinataas sa iyo. Lord, ingatan mo po kami lahat. At sa sunod na gawain para purihin ka, sambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Sama-sama kami masasaya, Lord, na maglilingkod at pupuri sa iyo. Papuri, pagsama, pagluluwakad at pagdakilay mo sa iyo po. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, tumungano sa amot dalangin. Amen.